Mula po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas sa kabanatang 14 at lalo na ang talatang 24 ang siya magiging talatang batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon. At ganito po ang ating mababasa. Lucas, kabanatang 14, talatang 24. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi matitikman ang aking hapunan. Paspasan nawa ng Diyos ang bawat sa atin ng kanyang pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon. Sa mabiyayang sandali na kami nagkakatipon sa iyong harapan, binigyan mo kami ng pagkakataon upang kami makapagtipon sa iyong pangalan, upang minsan pa'y makatagpo ka namin sa dakong ito. Gaya ng iyong ipinangako kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroroon ka sa kalagitnaan nila. Kami nga po ay mayroong napakagandang pagkakataon upang makasalo ka namin. Maranasan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At hindi lamang na makatagpo ka namin sa aming kalagitnaan, kundi pa naman makinig kami ng iyong mga salita. Maupo kami sa iyong paanan na siyang pinakamabuting gawin upang dinggin namin ang iyong salita. At ikaw din naman na nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Kaya naman pinasasalamatan ka namin sa pagpapalang aming tatanggapin sa pakikinig ng iyong mga salita. At ito po ang aming pasasalamat. Amen. Isang talinhaga na sinalita ng ating Panginoon ang siyang magiging bahagi ng kasulatan na siyang ating magiging pagbubulay-bulay. Upang ating maunang mapagunawa ang kaganapan na ito dito sa Lucas, kabanatang 14, aking babasahin ang buong salaysay mula sa kabanatang 14 hanggang 24. Ganito ang ating mababasa. Lucas 14, 16 hanggang 24. Datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng pagkahapon, ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay pasimulang nangagdahilan. Sa kanya ay sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroron ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal at kaya nga hindi ako makakaparoon. At dumating ang alipin at sinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon sa galit ng puno ng sambayan ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mabulag at ang mapilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ng pinagutos mo at gayumay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumarong ka sa mga daan at sa mga bakuran
at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Pinamagatan ko ang ating aralin na pagkain na handaan na hapunan, tinanggihan ng inanyayahan. Handaan na hapunan, tinanggihan ng inanyayahan. At ang talatang batayan ay ang talatang 24 ng sabihin, sinasabi ko sa inyo na alinman sa taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Ito ay isang talinhaga na sinalita ng ating Panginoon at hinango ang pagtuturo nito sa mga kadalasan na kaganapan. Kagaya limbawa ng mga malaking piging, ng mga kapistahan, ng mga kasalan, at iba't ibang mga kamukhang handaan. At itong bahaging ito ng kasulatan na isang malaking pagpipiging o sa Ingles ay the Great Banquet ay halos katulad siya ng marangyang kasalan na sinalita ng Panginoon sa Mateo 22:1 hanggang 14, bagamat mayroong mga ibang pagkakaiba. Ang mga talinhaga ay kadalasan ay sinasalita ng Panginoon upang ilarawan ang kaharian ng Diyos. Upang sa pamagitan ng paglalarawan at ginagamit yung mga karaniwang kaganapan, kagaya nga ng mga malaking piging, marangyang kasalan, at mga inihandang hapunan, upang mas magaan na maunawaan ang mga bagay-bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang isang kapansin-pansin at mapupuna ay sa maraming pagkakataon, ang kaharian ng Diyos ay inihantulad palagi o natatangi sa mga handaan na hapunan, malaking pagpipiging, o kaya na may marangyang kasalan. Sa Biblia, marami kayong mababasa tungkol sa mga ganitong mga kainan, mga kapistahan, mga dakilang kapistahan, malaking pagpipiging, marangyang kasalan, mga inihandang mga hapunan. At ito yung lahat ng ito ay naglalarawan ng kaharian ng Diyos. At kung ating mapapansin ay hindi ba ito napakagandang paglalarawan ng kaharian ng Diyos? Sino ba ang hindi masisiyahan sa kaharian ng Diyos kung palagi inilalarawan ito sa handaan na kainan? Yeah. Subalit, nakakalungkot na mapuna na madalas maging sa ating mga maraming mga mananampalataya, ang kaharian ng Diyos ay naiguguhit sa ating mga pag-iisip na parang isang nakakapagod, nakakabagot ang mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Na para bagang madalas, minsan, sinabi ko na dapat siguro palitan natin yung salitang gawain sa Panginoon. Mangyari sa isang
sanglinggo, 6 na araw ng pagod sa paggawa, sa gawain. Pagdating ng araw ng Panginoon ay gawain na naman. Para bagang nakakabigat, nakakapagod ang mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Dapat pansinin ninyo. Palaging ang pagtutulad sa kaharian ng Diyos ay handaan na kainan. Hindi ba dapat makakapagtawag sa atin ito ng pansin? Sapagkat siguro naman wala sa atin ang tatanggi pagkainan ng pag-uusapan. Diba? At pag pinag-uusapan ang handaan na kainan, sa Biblia, maraming mga pagkakataon na ginagawa ang isang kainan o handaan na kainan. Katunayan, sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, maraming pagkakataon na inyong mababasa ito. At ito ay paglalarawan ng halos sa dalawang bagay. Naggagawa ng isang malaking piging ng marangyang handaan upang sa gayon ay magkaroon ito isang pagdiriwang ng pananagumpayan. Kapag sila ay nagdiriwang ng isang matagumpay na mga kaganapan, ay ginagawa ang isang malaking piging o marangyang handaan. Subalit sa maraming pagkakataon, sa Biblia, mababasa ninyo na ang mga pagpipiging na isinasagawa ay pagbubuong relasyon. Na ang ibig sabihin ay yung mga magkaibigan upang lalo pang magkalapitan ng kanilang ugnayan at maging yung hindi magkaibigan, kagaya ng magkalaban, ay magkaroon ng pag-uugnayan o ng relasyon. Kaya mapapansin ninyo na malalim ang ugat na pinanggagalingan ng mga handaan na kainan sa Biblia. Ang tawag dito sa Hebreo ay mga miste, na para bagang napakahalagang mga kaganapan. Malalim sa bahagi ng pag-uugali, ang pagpapakain at ang pagpapainom. Mauna nating makita si Abraham sa kabanatang Genesis, kabanatang 18 ng Genesis, nang siya'y binisita ng 3 lalaki at kung paano kanyang tinanggap sa kanyang tolda at pinakain at pinainom. At makita natin sa Bagong Tipan sa Lucas 11:5 ay yung magandang pag-uugali ng isang tao na nambulabog, sabi. Ginising ng hating gabi ang isang kaibigan sapagkat siya'y dinatnan ng isang kaibigan at kailangan niyang pakainin. Sa mga tuwid, talagang bahagi itong pagpapakain at pagpapainom ng isang natatanging pag-uugali, mabuting pag-uugali. Kapansin-pansin din, maging ang ating Panginoon ay mas madalas ay nasusumpungan siya sa mga handaan na kainan. Mateo 9, nakaupo siya sa pagkain sa bahay nang siya'y nakihapong kasalo ng mga makasalanan, mga maniningil ng buwis. Sa Marcos 14:3, sa Betania, sa bahay ni Simon, nakaupo sa pagkain at dumating ang babae na mayroong sisidlang alabastro. Sa Lucas 7:36 ay ipinamanhik ng isang Pariseo na siya'y kumain, nakasalo niya at pumasok ang Panginoon sa bahay ng Pariseo at naupo sa dulang. At may babaeng makasalanan na dumating. Sa Lucas 19, tumuloy siya sa bahay ni Sakeo at nakihapon. Sa Juan 2:1,
mababasa natin na inanyahan siya at pumunta siya sa kasalan sa Cana. Sa 12 ng 1, nandun sa Betanya, bahay ni Lazaro at Marta, at ginawa siya ng isang hapunan. Kaya mapapansin ninyo na pala ito'y pangkaraniwan o kadalasang kaganapan, at mula rito sa kadalasang kaganapan na ito, ang malaking pagpipiging, ang marangyang handaan o kasalan, ang handaan na kainan, ay bahagi ng pangkaraniwang kaganapan nila. Datapot mula sa pangkaraniwang kaganapan na ito, ang mga Hudyo, mula pa sa lumang tipan hanggang makarating sa ikalawang tipan, ay namuo sa kanilang isipan ang isang tinatawag nilang hapunan ng Panginoon, piging ng Diyos o bangkete ng Diyos. At ito ay nagsimula marahil sa propesiya ni Isaias, sa Isaias 25:6, na nang sinabi ng propeta, sa bundok na ito, gagawa ang Panginoon sa lahat ng bayan, ng mga bayan, ng isang kapistahan ng matabang bagay, ng kapistahan ng mga alak na laon, ng mga matabang bagay na puno ng utak at laman. Isang namuo sa kanila na ang mismong Diyos ay naghahanda ng isang dakilang kapistahan, ng isang malaking pagpipiging. Sa Ingles, tinatawag ito ng God's banquet, isang malaking piging ng Diyos sa kanyang kaharian. At ito rin naman ay naisalin-salin hanggang namuo ang isipan ng tinatawag nilang Messianic banquet. Yung lalo na pagdating na ng Mesyas, ng kanilang katubusan, pag dumating ang kanilang tagapagligtas mula sa kanilang kalagayan, ang pinakamalaking pangyayari o kaganapan ay ang magkakaroon ng salo-salo sa isang malaking piging o sa isang inihandang hapunan. At hindi lamang sa ating Biblia ito mababasa. Mapapansin ninyo na mula dito sa Isaiah 25:6, bago ko banggitin yung may ibang kasulatan, mapapansin ninyo na ito rin ay lumabas sa isang pangyayari o mangyayari. Sa Apocalypse 19:6-9, at mababasa natin doon ang mangyayaring malaking piging ng kordero na mangyayari ayon sa mga nangasusulat. Sa makatwid, maging sa mga ibang kasulatan ng mga Hudyo, yung mga tinatawag nilang rabbinical literature, hindi nyo mababasa yan sa ating Biblia, bukod na mga ibang kasulatan niya ng mga rabbi ng mga Hudyo, ay napakarami nilang mga isinulat na talagang nagbibigay sa kaisipan ng mga Hudyo na may isang araw na sila'y makikipagpiging sa Diyos, na sila'y makikisalo sa dulang ng Panginoon sa isang malaking piging, sa isang bangkete ng Diyos, no? Isang malaking handaan na hinihanda ng Diyos. Tumitingin sila sa araw na yon ay mangyayari. Ngayon, kadalasan, hindi naman din naiiba sa atin ng mga handaan na kainan ay dalawang bagay ang inihahatid nito. Sa Biblia, madalas ginagawa ito sa ang tinatawag nila sa wikang Grego na deipnon, paghapon. Paghapon. O kuminsan kaya nagiging salita na hapunan. Ginagawa ito sa pagkalipas ng maghapon na paggawa
Kapag tapos na sa pagpapakapagal, tapos na sa pagpapakapagod, at sila ay mauupo at hindi lamang basta mauupo na parang sila'y nakapahigang nagpapahinga na mayroong kapahingahan, kapayapaan at ng kasayahan. Kaya yung mga handa na hapunan sa Biblia ay naglalarawan ng kapahingahan at ng kasayahan. Di ba, ganyan naman talaga ang mga pagkain, ang mga handaan, ng mga kainan. Kakaroon, napapahinga ang isa. Kaya kung minsan may tinatawag sila, doon nagsimula yung mga saltang refreshment. Kahit nasa wikang Hebreo at Grego ay lumilitaw ang saltang na parang isa siyang refreshment upang muling makapagpahinga, manariwa, sumigla, masiyahan ang nasa handaan ng kainan. At kapag ito ay iniugnay sa kaharian ng Diyos, at maraming pagkakataon ng sabi ko ay iniugnay ito sa kaharian ng Diyos, mapapansin ninyo na maging sa kaharian ng Diyos, kagaya ng sinabi ng mga awit na si David, sa mga awit 16:11, anong sabi niya? Ituro mo sa akin ang landas ng buhay. Ano ba yung landas ng buhay na tinutukoy niya? Ang sabi niya, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan at sa iyong kanan may kasayahan magpakailanman. In your presence there is fullness of joy, sabi niya. And in your right ay mayroong kasayahan. There is joy forevermore. No? Larawan ito ng isang salo-salo. Na para kay David, ang magandang bagay na naranasan niya sa buhay niya, yung para siyang naupo, nakasalo ang Panginoon sa kanyang dulang, na doon sa harapan ng Panginoon at sa kanan. Binanggit yung kanan kasi may naupo sa kanan, may naupo sa kaliwa, sa isang dulang, na katabi mismo nung may handaan. At para sa kanya yung maupo, nakasalo ang Panginoon, sa kanyang harapan ay kumain sa kanyang dulang, there is joy forevermore. Merong kasiyahan magpakailanman. Maalala ko maging ang Lucas, di ba? 15:17, bagamat ito'y sinasabi tungkol sa nagsisi na makasalanan, ngunit kapuna-puna na binabanggit ay magkakatuwa sa langit. Magkakatuwa sa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, ito'y dapat na makaganyak sa atin at makapagbigay ng galak na kapag pinag-uusapan ng mga bagay-bagay tungkol sa langit, ay isipin ninyo isang hapunan na handaan, no? Isang kasiyahan, isang kapahingan, na dapat ay tuwirin ang ating mga pag-ugali na minsan iniisip natin pag mga bagay tungkol sa Diyos, sa kanyang kaharian, ang pag-usapan. At ang mga ito'y may kinalamang mga gampanin. Yeah? Nakakapagod para sa ating pandinig. Kung hindi, nakakalungkot, nakakabagot. Ngunit taliwas na taliwas ang sinasabi ng mga kaghanapang ito na sa kaharian ng Diyos, kung ito'y pag-uusapan, mayroong katuwaan, may kasiyahan, may isang handaan na kainan, may malaking pagpipiging sa harapan ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, marahil itong dahilan kung bakit ay inilalarawan palagi sa isang malaking pagpipiging, sa isang handaan na kainan. At kung ganito marahil ang ating magiging pagkaunawa sa kaharian ng Diyos, marahil tuwang-tuwa ang bawat isa atin. Marahil baka mag-uunahan pa sa upuan. Kung saan mas malapit sa dulang.
Subalit yan ang nakakalungkot. Palagay ko'y mali, marahil ang ating nakagisnan na mga kaisipan tungkol sa karya ng Diyos. Kailan at kailan natin maunawaan na ang karya ng Diyos ay tinutulad sa hapunan na handaan na pagkatapos ng ating mga kapaguran, kagaya ng sanglinggung 6 na araw ng kapaguran, ng kawalan, ng katiwasayan, ng kapayapaan, ng kabagutan, ng kalingas-ngasan. Yung araw man lamang na tayo'y dadalo na makisalo sa inihandang hapunan ng Panginoon. Doon merong kasiyahan at kagalakan magpakailanman. Is that not what we are missing? Hindi kaya yun ang ating nakakaligtaan? Hindi kaya yun ang ating napapabayaan? Baka ito ang ating magiging kawalan at kalugihan na makisalo sa dulang ng Panginoon, na kung saan makakasumpong tayo sa araw ng pagkikipagsalo, pagkikipagtagpo, pagkikipagsalo sa Panginoon. Nandun ang kapayapaan. Nandun ang kasiyahan. Dito sa talinhaga, na binanggit ng ating Panginoon na pinamagatang malaking piging, the great banquet. 3 bagay ang nais ko lamang ating pansinin at punahin. Kasi po yung mga talinhaga, sa katotohanan ay meron lamang isang bagay na gustong iparating at ipaunawa. Kalabisan kapag bawat bahagi nito ay bibigyan ng kahulugan. At ang nangyayari sa isang talinhaga ay nagiging tinatawag siyang alegorya. Ngunit sa pagkakataong ito ay atin siyang tingnan na kagaya talaga ng isang talinhaga. Na isa lamang siyang paglalarawan ng mga bagay na ibig na ipabatid ng Panginoon na katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. At 3 bagay lamang ang aking gustong bigyan ng pansin. Una, ang pagkakapili ng inanyayahan. Pagkakapili ng inanyayahan. Inyong makikita doon sa talatang 15, kaya ang pinag-uusapan dito ay talagang may kaugnayan sa karya ng Diyos. Ang sabi, at nang narinig ito ng isa na nakaupong kasalo niya sa dulang, nandun siya sa dulang, ay sinabi, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Kaya makita ninyo, tulad ng nauna ko nang nabanggit, meron na kasi sila ang mga Hudyo ay namuo sa kanilang isipan na mayroong pagsasalo-salo sa kaharian ng Diyos. Isang inihandang hapunan o malaking piging. Kaya nung kaharap nilang Panginoon at kasalo siya, at may mga nagsimula ang Panginoon na nagsalita, ay mayroong biglang isa nakasalo, na nakaupo, nakasalo niya, ang nagsabi, mapalad, ang sabi niya, ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Para kayo nakakita ng isang handaan, diba? Parang yung biglang merong sumigaw at pumalakpak, mapalad, cheers! Kung may alak na saro na hawak ng alak, ay tatas niya, cheers! Magalak tayo, sabi niya. Matuwa tayo, mapalad tayo kung tayo ay kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos.
yun ang pinaka senaryo nitong talinhagang ito. Ito yung kaganapang nangyayari. Mayroong isang nagsalita na sinabi ang tungkol sa pagiging mapalad ng pagkain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Yung makakadalo sa salo-salo sa kaharian ng Diyos. Yun ang pinag-uusap. Yun ang pinaka batayan nitong pangyayari. Nang marinig ito ng Panginoon, kita natin, ay sinalita niya ang talinhagang ating pinag-uusapan. Bago ito nangyari, maintindihan natin na sa mga kadalasan na kaganapan, kagaya ng mga kapistahan, kasalan, malaking piging o handaan ng hapunan, ang mga inaanyayahan, di ba? Ang mga inaanyayahan ay pinipili. Tangi na pinipili. Hindi po ba? Walang pagkakaiba sa atin, no? Sa ating kapanahunan. Kung meron tayong ihahandang handaan o kainan, nagpapauna tayong paanyaya. Yeah. Papauna tayong paanyaya upang makasiguro tayo. Una, sino yung nasa listahan ng ating mga bisita? Pinipili nating mabuti kung sino ang gusto nating dumalo. At upang tayo ay makatiyak na sila'y dadalo, nagpapauna tayo ng paanyaya. Nababasa ba ninyo yung sa mga paanyaya, yung RSVP? No? May RSVP. Naiintindihan ba natin kung anong ibig sabihin ng RSVP? Ito po ay salitang Pranses na ibig sabihin responde sil vos plight. No? Para mas madali lang ibig sabihin, please respond. Parang ganon. No? Parang sinasabi, pag pinadaan kayo ng anyaya na mayroong RSVP, sinasabi ay konfirmahan ninyo kaagad. No? Sabihin ninyo kaagad, tiyakin ninyo kaagad kung kayo ay darating o hindi. At alam natin na isang paanyaya, lalo na kung talagang malaking piging, na talagang pinaghandaan na hapunan, ay bibihira. O kaya naman kung hindi bibihira, napakahirap ng isa'y tumanggi. Tama po ba? No? Hindi tatanggi ang isa. Yun ang karaniwan. Lalo na, alam mo, pinili ka. Ikaw ay tangi sa mga inanyayahan. Lalo na sa kapanahonan, maging noon at maging sa kapanahonan natin. Ang mapili na sa isang hinihandang handaan ay isang malaking karangalan. Isang malaking karangalan. Kaya makita ninyo, anong nangyari bago sinalita ng Panginoon itong talinhaga? Hindi ba nakita niya naguunahan yung mga inanyan doon sa isang kasalan na naguunahan sa upuan? No? Naguunahan sila doon sa pinakamalapit doon sa uupuan ng mayroong puno ng sambahayan. Iba po ang kanilang sabi nating posisyon ng kainan ng unang panahon. Nung una ay nakaupo lang sila sa yung kasi ang dinatnan na kaugalian ng mga Romano. Pag ang mga Romano ay nasa isang handaan, sila ay nakatagilid na nakaupo sa isang maaaring may dulang, na mababang dulang. At yung umuupo sa kanan at umuupo sa kaliwa, yung may pahanda, ay yun ang nasa gitna. No? At yung uupo sa kanan at kaliwa, ay yun ang tinitingnan na napakatanging pinili. No? Parang sa panahon natin ngayon, yung tinatawag nating
kung sino yung nasa presidential table. Yeah. Yung naupo sa presidential table ay alam natin na pinakatanging pinili na bisita yon, no? Na panauhin sa handaan. Yun ang mayroong malaking karangalan at madalas ang nabibigyan ng ganong upuan sa ating kapanahunan na walang pinagkaiba sa nakaraan ay yung mga taong mga mararangal, mga taong may sinasabi sa buhay, mga taong nakakaangat sa lipunan, makapangyarihan, mayaman, o sa pangkaraniwang salita, yung sikat na tao. Sikat na tao. At isang malaking kagalakan na sila ay bigyan ng ganong karangalan. Napaupin lalo na sa upuang malapit sa mayroong punong abala. At natawag natin sa Tagalog, yung mayroong nagsagawa ng paghahanda. At pinuna ng ating Panginoon, no, na dapat ikanya ay mas itong agawan ng upuan, umupo sa Pangulong Luklukan. Pag titignan ninyo Mateo 20:23 at Marcos 10:40, ito maging ang mga apostol, hindi ba? Natatandaan ninyo? Maging mga apostol, lumapit ang ina ng dalawang alagad ng Panginoon, sila'y naghahapunan, at pagkatapos ay itinanong, pinakiusap sa kanya na sana yung isa maupo sa kanan niya, yung isa maupo sa kaliwa. Nakita niyo, maging yung mga alagad. Makita ninyo na ito talaga ang karaniwan na kaganapan na nag-uunahan kung sino ang mayroong pinaka maluwalhating luklukan, sino yung pinakadakilang lugar o posisyon sa malaking handaan. Isipin nyo maging yung mga alagad ay gustong magunahan sinong upo sa kanan ng Panginoon at upo sa kaliwa. Ngunit mapapansin ninyo ang pagpuna ng Panginoon dito ay ang sabi niya, hindi ang dapat ay yung pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Ipinababatid nito, mga kapatid, na sa kaharian ng Diyos. Ang unang-una na hinahanap ng Diyos sa kanyang kaharian ay hindi pagpapalalo, hindi ang pagmamataas, hindi ang pagyayabang, kundi ang pagpapakumbaba. At bayan siyang ang Diyos ang magbibigay ng biyaya, ng gantimpala sa isang magpapakumbaba. Kaya ang sabi ni Santiago sa Kabanatang 4:6, ang sabi niya, sinasalangsang ng Diyos ang palalo at ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kaya na dito sa pangyayari sa mga lagad, yung pakiusap na uupo ang isa sa kanyang anak sa kanan ng Panginoon, yung isa sa kaliwa, ang sabi ng Panginoon, bayaan ang Diyos. Ang siyang magbigay ng nararapat doon sa inanyayahan. Ang isang bagay na gustong ipakita, unang-una rito mga kapatid, ang makapasok sa kaharian ng Diyos, ang makisalo sa dulang ng Panginoon, ay hinihingi ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Merong minsan sinabi ang Panginoon sa patalinhagang paraan, hindi ba? Mas mabuti pa ang kamelyo na papasok sa butas ng karayon kaysa sa ang mayaman ay pumasok sa kaharian ng langit. Yung kamelyo, mapapansin natin, sa kabila ng napakalaki niya, sa kabila ng napakabigat ng kanyang dalahin, ang isang bagay na kapuna-puna sa kamelyo ay isang hayop na marunong lumuhod. Luluhod siya. Pinakikita rito, mga kapatid, ang inihingi ng Panginoon
upang makapasok sa kanyang kaharian. At ito ang malaking sagabal, na parang malaking sagabal lang sa sinuman na makapasok sa kaharian ng Diyos upang makasalo ng Panginoon sa kanyang hapunan ay yung kawalan ng kapakumbabaan. Dapat ay turing ng isang napakalaking karapatan, isang napakamabiyayang sandali na iisipin mo na ikaw ay anyayahan sa hapunan ng Panginoon. Diba? Subalit, marami ang kabaligtaran, kagaya nitong nadatnan ng Panginoon dito sa isang handaan. Di ba, inanyayahan siya sa isang kainan ng isang punong pariseo. Pinagbigyan ng Panginoon ng paanyaya. Ngunit nung makita ng Panginoon na naguhunahan ang bawat isa sa pinakapunong luklukan, doon sa talagang kung saan ay titinghalayin sila, doon sa titingnan sila, ito ang pinakamataas sa lahat, na ito ang taong pinakamarangal, ito ang tanging pinili, itong lahat ay tinuwid ng Panginoon, na sa kaharian ng Diyos ay kakaiba. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung pagmamataas, hindi yung pagpapalalo. At ito ang nagiging hadlang sa marami upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Upang sila makasalo ng Panginoon sa kanyang hapunan. Yung taong may pagmamalabis, may pagmamayabang, may pagpapalalo sa kanyang sarili at kawalan ng kapakumbabaan. Mapapansin natin mamaya yan kung bakit ibinugad dito ng Panginoon. Mapapansin ninyo na ang unang gusto nating pansinin o punahin dito sa talinhaga ay yung pagkapili ng inanyayahan. Na ang sabi, nang sabihin ng isa na nakarinig, isa sa nakupong kasalo niya sa dulang ay sinabi, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. At sinalita ng Panginoon ang talinhaga. Pagtitingnan ninyo kung bakit sinalita ng Panginoon ang kasunod na talata ng talinhaga, ay upang tuwirin itong taong nagsalita nito na mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Ang talagang pangyayari po ay totoo naman na mapalad kung tutusin. Mapalad ang kakain sa kaharian ng Diyos. Katunayan doon sa Apokalipsis, di ba? Ang sinabi 19:6 ay mapalad ang inaanyayahan sa piging ng kordero. Talaga namang mapalad. Ngunit kung ating susuriing mabuti, sinabi lamang ito ng taong yun na mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos, ay sinabi niya ito na parang meron siyang pagmamalaki, parang meron siyang pagyayabang, parang sa kanyang sarili, sigurado na siya, nakakatiyak siya, na papasok sa kaharian ng Diyos at makikihapong kasalo sa inihandang hapunan ng Diyos. Ito yung talagang pangyayari dito. Kaya sinalita ng Panginoon itong talinhaga ng dakilang ng malaking piging. Alam natin na ang mga taong naroroon doon sa bahay na kung saan ay nakisalo ang Panginoon, bahay ito ng puno ng mga pariseo. Ibig sabihin, kung ito'y bahay ng mga puno ng pariseo, inaasahan na ang lahat ng mga naroon ay mga taong sa sarili nila'y mataas ang tingin, mapaglabis, mapagyabang, at alam naman natin ang mga Hudyo na mga pariseo, silang tinatawag nilang the righteous one, ng mga matutuwid. No? Ang tingin sa sarili ay yung holier than thou attitude na tinatawag sa Iglesia, na sila ang matuwid na mga tao. At parang sila ang makapagsasabing
tiyak na makakapasok sa karya ng Diyos at makakasalo ng Panginoon sa kanyang hapunan. No? Ito'y isang paalala sa atin. Bagamat ito, alam natin na ito ay talinhaga na sinalita ng Panginoon sa mga Hudyo na merong sa kanilang sarili ay parang tiyak na silang makakapasok sa karya ng langit. Sapagkat alam naman natin na ang pagkapili nila, di ba? Sila ang mapinili na bahagi ng Panginoon mula pa sa una. Walang pag-aalinlangan doon. No kabeduda. Mula ay pinili silang Diyos. Silang ginawa niyang bayang hirang. Sila ang, kaya nga palaging nababanggit sa kanilang pagmamalaki, sila ay anak ni Abraham. Sila'y lahi ni Abraham. Na parang nasa kanilang lahat ng karapatan kung pag-uusapan ng kaharian ng Diyos. Ngunit, nagsisilbi din itong paalala sa atin. Upang magkaroon tayo ng pagsusuri sa ating mga sarili. Tayo rin ba ay mayroong pagkatiyak sa ating sarili? Natitiyak ba natin sa ating sarili na tayo'y papasok sa karya ng Diyos? At makikihapong kasalo sa inihandang hapunan ng Panginoon? Isang napaka halagang pagpapaalala, di ba? Kasi ang mga Hudyo, ito ang naging malaking, sabihin nating, problema sa kanila. Ito ang malaking suliranin na nangyari sa mga Hudyo, no? Na malabis silang parang sa kanilang pakiramdam ay tiyak sila. Sigurado sila na magmamana ng kaharian ng Diyos. At dadalo't makikisalo sa inihandang hapunan ng Panginoon. So, balit mapapansin ninyo sa talinagang ating pinag-uusapan, tinuwid sila ng Panginoon. Sapagkat naroon yung kanilang pagmamayabang, yung kanilang pagmamataas, yung kawalan ng pagpapakumbaba, yung sa tingin nila'y tiyak sila na papasok sa karya ng Diyos. Dahil ba sa kanilang pagkapili? Dahil ba sila ang inanyayahan ng Panginoon sa kanyang bangkete, sa kanyang handaan? Maaari tayong tumigil sandali roon at tingnan natin, hindi ang mga Hudyo, kundi tignan natin ang ating mga sarili. Sa inyo po bang palagay, nakakatiyak ang bawat isa sa atin na tayo man ay papasok sa karya ng Diyos at makikisalo sa paghapon sa karya ng Diyos? It's worth taking to reflect. Isang magandang pagkakataon na pag-isipan natin. Baka magulantang tayo, kagaya nitong Hudyo na akala niya ay makakapasok sa karya ng langit at makikisalo sa hapunan ng Panginoon. Ngunit parang ipinapaiwatig, mali siya sa kanyang inaakala. Bakit? Narito, itinuro ng Panginoon ang kasunod na talinhaga. Ano yung talinhagang sinabi ng Panginoon? Datapwat ang sabi ng Panginoon. Datapwat, sinabi niya sa kanya, dun sa taong nagsabi, na mapalad ang kakain ng tinapay sa karya ng Diyos. Datapwat, sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Napakalaking handaan nito. Isipin ninyong, ang sabi, marami siyang inanyayahan.
At ng panahon ng pagkahapon, ay sinugo niya ang kanyang mga lipin at sabi, magsiparito kayo sa mga inanyayahan sapagkat lahat ay nahahanda na. Tulad ng sabi ko po, na nauna, ang paraan ng pag-aanyaya nila noon, parang halos magkagaya sa panahon natin. May pauna na munang pasabi. May pauna ng paanyaya. Na parang sinasabi, sa ganit, kung ang nagsasalita ay ang alipin, sasabi niya yung aking Panginoon ay maghahanda siya ng isang malaking piging at isakat sa tanging pinipili. Pinapauna na sa iyo na ikaw ay naanyayahan. Kaya alam na nilang nauna pa na mangyayari itong malaking piging. At paghanda na talaga yung hapunan na kainan, babalikan sila ng alipin at sasabihin, magsiparito na kayo, nahihanda ng lahat. Wala dapat na dahilan upang makatanggi. Sapagkat hindi lamang minsan, kundi makalawa ang pag-aanyaya. Subalit anong makita natin? At yan ang kasunod nating mapupuna dito sa talinaga. Yung pagtatanggi ng mga inanyayahan. Pag tinitingnan ninyo ang mga pagdadahilan, ang sabi, napaganda ng salitang ginamit, at silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilanan. Excuses. Excusas. For excusas. Excuses for excuses. No? Ito yung mga kanilang pagdadahilanan. Ang una, bumili daw siya ng bukid upang tignan. Ang ikalawa, bumili ng 5 magkatuwang na baka ang lalaki, susubukan. Ang ikatlo, bagong kasal. Pag tinignan po ninyo ito, hindi lamang sa ating panahon, lalo na doon sa kanilang panahon, ito'y walang batayan, itong kanilang dahilan. Sapagkat una, ang isang bibili ng bukid, itong sabi niya, bumili siyang bukid, kaya niya titignan. Bago ka bibili, kailangan titignan mo muna. No? Kung tutuusin. Yeah. Yung isa naman ay bumili ng mga 5 bakang lalaki, susubukan niya. Bago mo bibilin, susubukan mo muna. Yung ikatlo, yung bagong kasal, kung tutusin sa batas ng mga Israelita, sa lumang tipan, mga Hebreo. Yun nga ang bagong kasal ay merong 1 taon na hindi siya padadala sa labanan dahil bago siyang kasal Kaya makita ninyo, ito yung mga flimsy excuses. Ito yung kung tutusin, alam na nilang nauna ang paanyaya. Sinabihan na silang nauna ng mas maaga bago nangyari itong kanilang mga dahilan. Itong pagpunta uli ng alipin ay pangalawa na ito ng pagsasabi na nahihanda na. Wala silang dapat na dahilan na hindi nila alam ang handaan na ito. Wala silang dahilan upang tanggihan nila. At lalo na sa kaugalian nila noon ng panahon. Ang tumanggi sa isang paanyaya ay hindi magandang bagay. Ito ay parang nagbibigay ng pagpapahiya sa naghanda. At lalo na itong kanilang mga dahilan ay walang bataya. Pansinin ninyo itong nangyaring ito. At mas tignan natin na kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Tayo man, sa maraming pagkakataon, napakadami nating dahilan
mapagdahilan tayo. Pag pinag-uusapan ng kaharian ng Diyos, ang mga bagay-bagay tungkol sa kaharian ng Diyos, ang dami nating dahilan na walang batayan. Napansin ba ninyo yun? Na kung magdadahilan tayo kapag sinuri mo, wala namang katuturan yung dahilan na ginagawa natin. Wala tayong pinagkaiba dito sa mga inanyayahan. Wala tayong pinagkaiba dito sa mga pinili, tanging pinili na inanyayahan na nauna ng pinagsabihan. Dapat hindi sila makakatanggi. Ngunit ang pagtanggi nila, pagtanggi na walang batayan. Walang saysay yung kanilang mga dahilan. At sa aking palagay ay akmang-akma sa atin sa maraming pagkakataon na pag pinag-uusapan ang kaharian ng Diyos at ang mga bagay-bagay tungkol sa kaharian ng Diyos, marami tayong mga dahilan. At ang huli at pangatlo, nang dahil sa pagtanggi ng mga inanyayahan, nandun yung pagkakasali ng hindi inanyayahan. Sa talatang 14:21, kabanatang 14:21, sabi, sa galit ng punong sambahayan. Tulad ng sabi ko, noong panahon noon, at maging sa panahon natin, ang pagtanggi sa panyaya ay hindi mabuting bagay. Lalo na doon sa nag-aanyaya, dito sa talinhaga, talagang malaking piging ang inihanda. At kung titignan nyo, malaking dako at maluwang at marami ang inanyayahan. Hindi ito isang pangkaraniwan na panyaya. At isang malaking pagkapahiya sa isang naghanda. Ang bandang huli ay tanggihan mo. At nang dahil dito ang sabi, yung punong ng sambahayan ay nagalit. Nagalit. At sa ating talatang batayan, ang sabi niya ay, kailanman, ang sabi niya, sa alinman sa mga inanyayahan. Tingnan niyo yung galit niya. Kailanman o alinman sa mga inanyayahan, ang sabi niya ay, hindi makakatikim ng aking hapunan. Talagang nagalit. Di ba? Lamang sa mapanalta niya nagalit siya. Nagbigay siya ng paunang panyaya. Nagbigay siya ng magandang pagkakataon, higit kang inuman, upang itong mga pinili niya na anyayahan ay silang dumalo sa kanyang salo-salo. Pinaghandaan niya ng gusto. Inilaan talaga ang araw na ito upang makasalo ang mga tao. Alam niyo, meron pa silang kaugalian po sa Biblia, ang mga tao noon, ng isang punong abala, ng isang naghahanda. Palagi ay mapapansin kapag nandun na lahat ang mga inanyayahan. Yung punong abala, siya ang mismo magsasara ng pintuan. Makita rin niyo yan sa mga ibang talinhaga ng Panginoon. Ang punong abala o punong sambahayan, yung naghanda, siya ang magpipinid ng pintuan. Magsasara ng pintuan. Ipinapahiwatig nito, pati sa kanyang mga alipin, kapag yung puno ng sambahayan ang nagsara na ng pintuan, wala nang papasok. Wala nang makakapasok. Para ninyong nakita sa galit ng puno ng sambahayan. Baka hindi lamang basta pininid ang pintuan.
baka, baka talagang pabalabago, pabalandra pa niyang sinara ang pintuan sa galit siguro niya. Makita niyo, sapagkat pag tinignan niyo yung salitang galit sa wikang Hebreo, sa pagkakasulat niya, yung talagang nag-apoy ang kanyang galit. Parang isang galit na hindi basta-basta mapalamig, isang galit na basta hindi mawala. Yung ginamit na salita riyan. Galit na galit. At kung ito'y talinhaga ng paglalarawan ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ating pag-isipan na mabuti. Ang Diyos ay naging mapagbiyaya. Naging mapagbiyaya upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon. Hindi ba siyang nagsabi, hindi ba ang kasulatan nagsasabi na sa unang Timoteo 2:3-4, ano ang mabuti? Anong nakakalugod sa paningin ng Diyos? Ang mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na tagapagligtas, na siya ang may ibig ng lahat ay maligtas. Yun daw ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang ibig niya, ang lahat ay maligtas. Hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak. At itong talinhaga ng malaking piging na ito ay talinhaga na parang inilalarawan na ang Diyos ang may pahanda. Inihanda niya itong malaking pagsasalo-salo. At meron siyang binigyan ng pagkakataon, una, at binigyan pa ng pangalawang pagkakataon upang wag siyang tanggihan. Ngunit sa kabila ng pagkakataong ibinigay ng Diyos, tinanggihan siya. Kaya ang sabi, galit ang puno ng sambahayan. Si Apostol Pablo mayroong sinabi tungkol diyan sa Roma, kabanatang 11:22, at alam naman ninyo yung istoryang ito, na sinasabi yung ebanghelyo, ang mabuting balita, na siyang makapagliligtas ay ipinangaral unang-una sa mga Hudyo. At pagkatapos sa mga Hentil. At hindi magtatapos hanggang mapuno ito ng mga Hentil ang pagkakataon. At pagkatapos ay dinugtong ni Apostol Pablo ang ganitong salita sa talatang 22 ng Roma 11. Masdan mo ang kabutihan. Yung kabutihan ng Diyos. Kung paano mayroon siyang pinili na unang-una. Pinagbigyan ng paanyaya na gusto niyang makapasok sa kanyang kaharian at makasalo sa isang inihandang hapunan. Kabutihan ng Diyos. At kabutihan ng Diyos na maging yung mga hentil, yung mga iba, kagaya ng talinhaga. Ano nangyari ba sa talinhaga? Sa galit ng puno ng sambahayan, inuutosan niya ang kanyang alipin. Pumarong ka sa mga lansangan, sa mga daang makipot, dalhin mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, mga bulag at pilay. Sa kabutihan ng Panginoon, nagbigay siya ng pagkakataon para sa lahat. Anuman ang kanyang kalagayan, anuman ang kanyang katayuan sa buhay. Wala siyang pinili. At ang sabi na tutuloy natin, sinabi ni Apostol Pablo, masdan mo ang kabutihan ng Diyos. Napakalaking kabutihan ng Diyos kung isipin natin maging sa ating kapanahunan.
Kung paano ang lahat ay napagbigyan ng pagkakataon. Tayo na mga hentil. Isipin ninyo, binukas ng Diyos ang pagkakataon upang tayo man ay makapasok sa kanyang kaharian at makasalo sa kanyang inihandang hapunan. Datapot kasunod po ng salta, ang sabi, masdan nyo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. May kabutihan ng Diyos, may kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan niya, yung sabi niya doon sa mga nanghuhulog. Ang kabagsikan ng Diyos ay doon sa mga, kung iugnay natin dito sa talinhaga. Kanino ba siya nagalit? Doon sa mga inanyayahan. Ngunit, bandang uli tumanggi. Kanino ba siya nagalit? Doon sa binigyan ng pagkakataong unang-una at makalawang pinagbigyan. Ngunit tumanggi. Mga kapatid, huwag nating pabayaan ang kabutihan ng Diyos. Samantalahin natin ang kabutihan ng Diyos. Ang mabuti niyang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa sa atin upang makapasok sa karya ng Diyos at makisalo sa kanyang hapunan. Pababayaan ba natin haantong na hindi ang kabutihan ng Diyos, kundi ang kanyang kabagsikan ang mararanasan? Pababayaan ba natin ng Diyos ay magalit? Kagaya ng pagkagalit nitong puno ng sambahayan na pagkatapos na kanyang ipinamalas ang kanyang kabutihan, ay tinanggihan siya. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos, napakamagpagbiyaya ng Diyos sa lahat at sa bawat isa sa atin. Huwag nating pabayaan ang kabutihan ng Diyos ay mawala. Huwag nating pabayaan na ito'y mapalitan ng kanyang galit at maranasan ng kanyang kabagsikan. At ang sabi ng alipin sa atin talaga, maluwag pa. Panginoon, ginawa ko ang utos mo, maluwag pa. At sinagot ng puno ng bahay, pumaroon ka sa mga daan at bakuran at pilitin mong mapuno ang bahay. Pilitin mong mapuno ang bahay. Ang kapatid, naniniwala akong hanggang sa ngayon, maluwag pa ang kaharian ng Diyos. Hindi pa puno ang bahay. Nababalam ang malaking handaan sapagkat ang ibig ng Diyos ay mapuno ang kanyang bahay. Kagaya ng puno ng sambahayan. Dito sa talinhaga, nagutos ang Diyos ng kanyang alipin upang pumaroon sa mga lansangan, sa mga bakuran. Upang anyayahan sila. At hindi lamang basta anyayahan, kundi pilitin sila na punuin ang bahay. Isang magandang pagpapaalala sa atin upang sana tayo'y maging alipin ng Diyos, maging tagapaglingkod niya. Gayong nananatiling maluwag pa ang bahay. Marami pang kailangan na dalhin. Marami pang ibig ng Diyos saan mang sulok, saan mang gilid, saan mang bakuran, saan mang lansangan, na dalhin sa kanyang kaharian at kasamang makikisalo sa kanya. Isama nawa natin sa ating mga alalahanin at gampanin na hindi lamang tayo ang mabigyan ng pagkakataon at binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makapasok sa kanyang kaharian.
at makasalo sa hinahandang hapunan, kundi dalhin natin, pilitin natin ang lahat na maaari nating maakay, mapuno ang maluwag na bahay ng Panginoon. Hindi lamang tayo ang magtatamasa, makakatikim ng hapunan. Hindi lamang tayo ang dadalo sa salo-salo sa ng Panginoon. Hindi lamang tayo ang makakaranas ng kasiyahan, ng kaligayahan, magpakailanman sa harapan ng Panginoon sa kanyang dula. Hindi lamang tayo ang mga makikipagkatuwa sa langit, kundi akayin natin, pilitin natin, dalhin ang mga iba habang maluwag pa ang bahay. Habang hindi pa napupuno. Sapagkat kapag puno na, kagaya na nabanggit ko ang kaugalian ng puno ng sambahayan, kapag siya na mismo ang magsasara ng pintuan, wala nang makakapasok at sino man kakatok ay sasabihan, hindi ko kayo nangakikilala. Habang bukas pa ang pintuan, maluwag pa ang bahay, mga minamahal kong mga kapatid. Maging alipin tayo, maging lingkod tayo, tagapaglingkod tayo ng Panginoon, na mag-akay, magdala ng iba pa, na makakatikim din ng hapunan ng Panginoon. Huwag lamang tayo. Dahil kapag sinara na ang pintuan, wala nang makakapasok. Kapag puno ng bahay, wala na. Wala nang pagkakataon sa iba. Pinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, kagaya ng ipinagutos ng Panginoon nitong puno ng sambahayan, dalhin ninyo, pilitin ninyo. At doon sa mga taong inanyayahan at tumanggi, doon sa mga pinagbigyan ng unang pagkakataon at ikalawang pagkakataon, at wala pa rin ginawa kundi tanggihan ang alok ng Diyos, ang sabi ng nagalit na Panginoon, alinman sa mga inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Pansinin ninyo dito talatang 24. Hindi na po, kung tutuusin, ay bahagi ng talinhaga. Hindi. Yung mga naunang mga talata ay sinalita ng Panginoon na talinhaga. Pero sa pagtatapos, pansinin nyo, ang inyong mababasa. Ang Panginoon, si Kristo Jesus na ang nagsabi, ito ang sinasabi ko. Alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Biglang-bigla, hindi na yung talinhaga ang pinag-uusapan, kundi ang sinasabi na mismo nito ng Panginoon, siya ang mayroong inihandang hapunan. At sinabi niya na yung mga tumanggi, bagamat sila'y inanyayahan at hindi nagsipagdalo sa salo-salo, alinman sa mga yon ang sabi, hindi makakatikim na kanya. Wala nang pagkakataon. Let us not miss the opportunity. Huwag nating pabayaan na makatakas, mawala sa atin ang pagkakataon. Napakabuti ng Panginoon, baka minsan, at hindi lamang minsan, makalawa, at maraming ilang ulit pa, pinagbibigyan tayo ng Panginoon
Binibigyan tayo ng paulit-ulit na pagkakataon upang makapasok sa kanyang kaharian at makisalo sa kanyang hapunan. Huwag nating pabayaan pag nagalit ang puno ng sambahayan at ipinid ang pintuan. Kahit na yung dating inanyayahan ngunit tumanggi, ay hindi na papapasukin at hindi makakatikim ng kanyang hapunan. Sa aking pagwawakas, alam ba ninyong hindi may tatanggi, hindi may sasantabi, na ang malaking piging na pinag-uusapan natin, itong talinahaga na sinalta ng Panginoon, ay kahit papaano kung susuring mabuti, ay merong kinalaman sa huling hapunan na dinaluhan ng ating Panginoon nang huling makasalo niya ang kanyang mga alagad. Tingnan ninyo ang nangyari sa huling hapunan. Sa huling hapunan, ang sabi sa Lucas, dito rin sa kabanatang ito, sa aklat na ito, Lucas 22, talatang 15, 16, ang sabi, ito'y panahon ng pista ng Pasko. Ang sabi ng Panginoon, pinakahahangad kong kayo ay makasalo ko. Tingnan niyo mabuti yung panalita ng Panginoon. Kung merong napakagandang kalooban at kagustuhan ang Panginoon, ay yung makasalo niya ang mga kanya. Yeah. At pagkatapos, anong sabi niya? Sa talatang 16, ito hindi ko kakainin hanggang ito'y maganap sa karya ng Diyos. Talatang 18, hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang karya ng Diyos. Minsan hindi natin napapansin ito. Lalo na sa tuwing ginagawa natin ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Ito yung tinatawag nating banal na hapunan, komunyon. Ang makibahagi tayo sa tinapay at saro. Hindi natin pinapansin itong mga salitang ito ng Panginoon. As ang pinapansin natin, ito ang aking katawan na nabahagi ng kunin ninyo at kainin ninyo. Ito ang aking saro, ang dugo ng bagong tipan, kunin at inumin ninyo. Pero hindi natin pinapansin, merong sinabi doon sa pangyayari yon na maaaring nalalaktawan natin o hindi natin binibigyan ng pansin. Pero ito yung sabi niya, ito'y hindi ko na kakainin, ito'y hindi ko na iinumin, hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Hindi tapos ang banal na hapunan na ginawa, na tinatawag. Hindi tapos yung huling hapunan. Katunayan, sa nangyaring pista ng Pasko, nabanggit ko na minsan yung kanilang seder, yung kaayusan ng pagkain sa pista ng Pasko. At ito'y nangyari sa pista ng Pasko. Merong 4 na sinasabi na 4 ang kanilang kopa o saro ang iniinom. Bukod sa isang tinapay, naghahati-hati, pero may 4 na saro o kopa ang bawat iinumin ng dumadalo sa pista ng Pasko. At ito'y hinango doon sa Exodo, sa 4 na paraan ng pagliligtas ng Diyos. At yung 4 na yon, yung 4 na paraan na ililigtas sila ng Diyos sa Egypt. I will take you
I will deliver you, I will redeem you, I will be your God. 4 na beses na binanggit ng Diyos ang magiging pagliligtas. Kaya 4 na saro ang kanilang iniinom pag sila'y nagdirewang nitong hapon, nitong pista ng Pasko. At sa pagkakataong ito, parang ipinakita ng Panginoon ang kaugnayan nito sa darating na pista. Hindi na yung pistang nangyari ng Pasko sa nakaraan. Hindi na yung hapunan o salo-salo na nangyari at nangyayari nung sa panahon nila, kundi tumitingin sa isang malaking piging na mangyayari sa inaharap. Kaya makita nyo parang hindi tinapos ng Panginoon yung hapunan. Meron nga sinasabi ng talata, pagkatapos nito'y nagpunta sila, umawit ng salmo at nagpunta sa bundok. So, pag titignan ninyo ang pangyayari, parang ganito ang sinasabi. Yung kaugalian ng mga Hudyo ay 4 na saro. Ang unang sarong iinumin ay tinatawag nilang saro ng kabanalan. Na ibig sabihin, bago nila simulan yung kanilang hapunan, iinumin nila ang unang saro ng kabanalan. Pinapahiwatig nila na yung gabing yon ng kanilang paghahapunan, yung kanilang pagkain ng handaan sa oras na yon ay kakaiba na tatangi banal siyang sandali. Naiiba siya sa ibang araw, naiiba siya sa ibang gabi, naiiba siya sa ibang kainan at hapunan. Natatangi sapagkat ito'y pag-aalala sa ginawang pagliligtas ng Diyos. Kaya kakaibang hapunan ito. Kaya iniinom ang unang saro na sinasabi, saro siya ng kabanalan. Sinusunod nila sa kanilang panuntunan ang saro ng kapasalamatan. Yung magpapasalamat sila sa ginawang pagliligtas ng Diyos. At pagkatapos, magkakainan sila. Sa pagtatapos ng hapunan, mabasa niyo, di ba, nababanggit pag ginagawa natin komunyon, at pagkatapos ng hapunan, dinampot niya ang saro. Yung dalawang saro, iinumin sa una bago kumain. Sa gitna magkakainan, at pagkatapos ng hapunan, yung pangatlong saro. Di ba? Pag ginagawa ang komunyon, at pagkatapos ng hapunan, dinampot niya ang saro. Ito yung pangatlong saro. Ang tawag sa pangatlong saro ito ay saro ng katubusan. The cup of redemption. At ito ang ibinigay ng Panginoon. Kunin at inumin ninyo ito. Ito yung inaalala sa hapunan, sa komunyon, sa pakibahagi sa dulang ng Panginoon, yung saro ng kaligtasan, yung saro ng katubusan, the cup of redemption. Isipin niyo mga kapatid, pagkatapos noon, dapat ay may huling saro, ang saro ng kaganapan. Ibig sabihin, naganap ng lahat. Pero ang sabi po sa kasaysayan, yun yung kasunod na saro na sinabi ng Panginoon, hindi ko iinumin hanggang sa kaharian ng Diyos. Hindi ininom yung pang-4, ang sabi ng mga manunuri. Sapagkat yung pang-4 ay inilalaan pagdating sa kaharian ng Diyos. Pagdating ng kaganapan ng lahat, ay dun iinumin muli. Kaya, di ba sa komunyon may karagdagang salita na sinabi si Pablo, sa tuwing iinumin ninyo ito, kakainin ninyo, inaalala ninyo ang kamatayan. Dun muna tayo, parang ganon. Dun muna tayo sa ikatlong saro. Dun muna tayo sa katubusan. At napakalaking kapalaran at karapatan para sa atin
upang bago dumating sa kaharian ng Diyos, upang bago inumin at kainin ang tinapay at inumin ang saro sa kaharian ng Diyos, upang bago dumating yung tinitinghala at inaasahan na kapalaran na makisalo sa piging ng kordero, ayon sa Apocalypse 19. Bago yun. Pansamantala at kasalukuyan, iniinom natin ang saro ng katubusan. Nakikibahagi tayo at natitikman natin ang kaligtasan, ang katubusan na ginawa ng Panginoon para sa atin. Isang malaking karapatan at kagalakan para sa atin upang pansamantala nakakasalo natin ang Panginoon sa kanyang hapunan hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kaya minsan nabanggit ko na sa inyo. Di ba? Palagi kong sinasabi, yung dulang ng hapunan, kung maaari, huwag kaligtaan. Ang mga apostol at mga unang mananampalataya sa Gawa 2:42, wala ng Panginoon. Bumalik na siya sa kanyang kalwalatian. Nagpatuloy sila sa pagsasama-sama. Yan ang kanilang ginawa, ang mga unang mananampalataya. At nagpatuloy sila sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay, yung salo-salo. Sapagkat parang sa tuwing nagsasalo-salo sila sa dulang, parang kagaya natin pag tayo'y nakikibahagi sa dulang ng Panginoon at pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, parang ang pakiramdam natin. Gamitin ko yung salitang pakiramdam natin. Kasi yan naman ang usong-uso niya. Parang yung feeling natin, yung pakiramdam natin, ay nakaupo tayo na nakasalo ang Panginoon sa kanyang dulang. At nag-aabang tayo na darating ang isang araw sa kaharian ng Diyos. Pagdating nito, makikihapong kasalo tayo ng Panginoon. Kaya pamalagian itong, sabi sa tuwing gagawin ninyo ito, inaalala ninyo. Sadya sigurong ginagawa ito. Bagay, yung pista ng Pasko kaya ginagawa ng mga Hudyo. Katunayan, isa ito sa mga pista na kinakailangan sa 3 pista, isa ito sa pista na saan man naroroon ang mga Hudyo, kailangan nilang bumalik sa Jerusalem upang magdiwang ng pista ng Pasko. Hindi maaaring hindi sila uuwi. At kung sakaling hindi man sila makauwi, gawa silang pamparaan na may sagawa nila ang pagsasalo-salo ng pamilya nila sa pista ng Pasko. At nagiging pagkakataon na turuan nila ang mga susunod na lahi nila, ang mga nakatanak nila. Di ba, ikinuwento ko na minsan sa inyo, nilarawan kung ano yung mga pagkain sa kanilang plato. Yung plato ng seder. Kung bakit may mapait na ulam doon. Kung bakit merong ganitong ulam. Bakit ganito ang pagkain. Upang kanilang muling may larawan at may paalala sa kanilang mga susunod na mga lahi at binhi ang ginawang pagliligtas ng Diyos at huwag nilang makakalimutan. At kung sakaling makaligtaan nila na makauwi ng Jerusalem, alam ba ninyo, pag magwawakas sila sa kanilang kainan, may sinasabi sila sa wikang Hebreo.
At kung tatagalugin o Englishin ang sabi, next time in Jerusalem. Sa susunod, sa Jerusalem. Kung makaligtan nila na mauwi ng Jerusalem, bagamat yun ay mandatory, kailangan sila, inuutos yun ng Diyos sa kanila. Na umuwi sila sa Jerusalem para sa pista ng Pasko. Kung makaligtan nila, pag nagtapos sila ng kanilang kainan, sasabihin nila, sa susunod, sa Jerusalem. Hindi maaring mawala sa kanilang alaala. Hindi maari nilang kaligtaan ang makasalo ang Panginoon sa kanilang dula. Sapagkat yun ay paglalarawan ng pag-aabang ng malaking piging ng dakilang kapistahan, ng marangyang kasalan, at inihandang kainan sa kaharian ng Diyos. Kaya nakita niyo kung bakit napakahalaga ng pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Hindi lamang upang maalala nating palagi ang pagliligtas na ginawa ni Kristo Jesus sa atin na siyang naging kordero ng Pasko na naihain para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro ay nagpapaalala sa atin sa pagbibigay ng kanyang buhay. Ngunit, ngayon ko'y dudugtong lamang, hindi lamang ito pag-aalala sa nakaraan na kaganapan ng katubusan, ng kaligtasan na ginawa ni Kristo Jesus para sa atin, kundi ito'y pag-aabang. Inaabangan natin, inaasahan natin ang kanyang sinabing, hindi ko na ito kakainin ang tinapay nito. Hindi ko na iinumin ang sarong ito hanggang sa kaharian. Ang dating ng kaharian ng Diyos. Doon tayo ngayon tumitingin. Doon tayo ngayon umaasa. Yun ang ating inihintay. At habang kumakain tayo ng tinapay, tumiinom ng saro, huwag nating kalimutan ang nakaraan na katubusan, kundi inaabangan natin ang kaganapan ng kaligtasan. Yung sa huli, makakasalo ang Panginoon. At ang Panginoon mismo, ang muli, ang maghahati ng tinapay, mag-aalok ng saro, at makakasalo sa kanyang dulang, sa kanyang inihandang hapunan. Mga kapatid, kaya nga, ang lahat namang ginagawa dito sa lupa, pinapaalala ng kasulatan na mga anino ng mga bagay na nasa langit at darating. Yung ating pagkain ng tinapay, saro, anino lang ito. Parang larawan lang ito. Parang isa lang siyang, ang tawag nila sa bagong panahon natin ngayon ay parang dramatization. Parang isinasadula lang natin bilang pag-aalala. Ng ating katubusan, ng ating kaligtasan. Datapot tumitingin tayo sa isang pangyayari sa hinaharap. Ang pagsasalo-salo mismo sa Panginoon, sa kanyang dulang, sa kanyang kaharian. Ang aking dalangin, mga kapatid, huwag nating pabayaan. Huwag nating hayaan na makaligtaan natin. Huwag nating paintulot
na mawala sa atin ang pagkakataon. Minsan, makalawa, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Huwag nating papangyarin na darating ang araw mapagsaran tayo ng pintuan. Mapagpinid ang pinto at hindi makakasali sa mga inanyayahan. Huwag tayong magpabaya. Magiging hindi lamang kawalan, kundi malaking kalugihan para sa atin. Sa araw na mapapagpinid ang pintuan, ang kakatok ay sasabihang lumayo, pinagtatabuyan at sinasabihang hindi ko kayo nakikilala. At sa galit ng puno ng sambahayan, ay nagsasabing alinman at kailanman sa mga inanyahan na tumanggi at nagpabaya ay hindi makakatikim ng kanyang hapunan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo muna langin sumandali. Panginoon, malabis po ang aming pagpapakumbaba sa iyong harapan. Sapagkat nakikita namin ang aming mga sarili para kaming tumitingin sa salamin, sa talinhaga ng iyong sinalita. Para kaming yaong inanyayahan na dapat ay labis na nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang makasalo, makarating sa iyong kaharian at makasalo sa iyong dulang. Upang matikman namin ang kasiyahan magpakailanman. Sapagkat sa iyong harapan ay may kagalakan magpakailanman. Ngunit na ipapagpalit namin ito. Maraming pagkakataon, mas higit kaming nahuhumaling sa mga pansamantalang kasiyahan. Na ipagpagulit namin ang mga bagay na walang hanggan sa iyong kaharian, sa mga bagay na madaling lumilipas at nawawala. Madalas nagpapabaya kami sa iyong panyaya. Gayong gustong-gusto mong makasalo kami. Gayong gustong-gusto mong makasama kami sa iyong kaharian. Gayong gustong-gusto mong maupo kami sa iyong dulang. Kagaya ng sinasabi mula sa silanganan at kanluran ay darating ang marami at makikihapong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng Diyos. Ngunit mas iniibig namin ang mga pansamantalang pinagkakabalahan sa buhay nito. Pinalilipas namin ng pagkakataon na binibigay mo. Huwag nawa naming palipasin ng pagkakataon sa bawat isa sa amin. Baka mangyari kami dito sa mga inanyayahan sa talinhaga na inaakalang makakapasok sa kaharian, kakain ng tinapay sa iyong kaharian ay bandang huli, hindi makakatikim ng iyong hapunan. Tiyakin nawa namin sa aming mga sarili habang may pagkakataon
At hindi lamang minsan, makalawa, ilang pagkakataon ang ibinibigay mo sa amin ng dahil sa iyong kabutihan. Hindi mo ipinipinid ang pintuan. Hindi mo sinasara ang pinto. Bukas na bukas ang pagkakataon upang kami makapasok sa iyong kaharian at makasalo sa iyong dula. Ngunit mapagpabaya kami. Nag-aakala kami na kami papasok, ngunit baka kami palalabasin at sasabihan hindi ko kayo nakikilala at hindi makakatikim ng iyong hapunan. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na binibigay mo sa amin dahil sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sapagkat naibibilang kami sa mga inaanyayahan. Tumitingin kami sa isang mapalad na panahon. Mapalad na araw na kami ay dadalo at makikisalo sa iyong dakilang piging. Makakasama ka magpakailanman. Kung nasaan ka, doon din naman kami. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi pa puno ang bahay, maluwag pa. Ito ay pagbibigay din sa amin ng pagkakataon upang yayain, pilitin kung kinakailangan ng mga iba, lalo na ang mga mahal namin sa mga sa buhay, ang hindi iba sa amin, upang sila man ay makapasok sa kaharian at makisalo sa iyong dula. Upang sila man sa iyong harapan ay matikman ang kasiyahang walang hanggan. Sa iyong kanan, naroon ang kagalakan. Hindi po namin naibig na kami mag-isa, na kami lang ang makatikim ng iyong hapunan. Naniniklod po kami na mabigyan din sana ng pagkakataon ang mga mahal namin sa buhay, ang mga pinakamalapit sa amin, ang mga hindi iba lalo na sa amin. Makasama man lang sila doon sa mga anyayahan pa, saan man sila, sa mga gilid-gilid, sa mga bakuran, sa mga lansangan. Mabigyan sila ng pagkakataon. Paintulot mo po, Panginoon, na sa tuwing kami makikibahagi sa iyong dulang, kakain ng tinapay at iinom ng saro, maramdaman na namin, maranasan na namin, na parang kasalo ka na namin. At nag-aabang kami sa isang dakilang araw ng malaking piging sa iyong kaharian. Ito po ang aming pagsusumamo, na naway iyong dinggin. Amen.